Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Wizard. Sa trend, match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
Natatalakayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sabi natin si Assistant Secretary Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development Partners sapagkat kanina yung mga binasa mong mga lugar ng ayuda para sa mga tricycle at iba pang mga apektadong sektor. Ang tanong, at itanong na nga natin kay Asek. Asek, magandang hapon. Si Henry Uri, si Karen. Magandang hapon po, Asek Irene. Hi, Karen and Henry. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa. Opo, Asek, alam namin na you're so busy, ano? Ang dami ninyong gawain ngayon. Pero tika muna, isang akin lang munang sisimulan yung tanong na, yun hubang daw mga driver ng tricycle at jeepney driver at iba pang sektor sa probinsya ho at iba pang mga malalayong syudad sa bansa ay makakakuha din ng 5,000 piso? Yes, Henry, makakatanggap din po yung mga drivers natin sa ibang lugar dito sa ating bansa. Inuuna lang po natin dito sa National Capital Region, matapos lang po ito, and then susunod naman na po. Ang target natin ay after Holy Week, yung nasa
mga ano naman, matatapos na rin po. So lahat po ng lugar sa Maynila na may tricycle driver at jeepney driver, taxi driver, pagkatapos ng Metro Manila, sila naman ang susunod? Yes, Henry. So this week, mga tricycle drivers po dito sa National Capital Region. And then next week, umpisa naman natin yung mga TNBS drivers, motorcycle taxi drivers, gayon din yung mga jeepney drivers at yung mga taxi drivers. Okay. 5,000 pesos po in cash ang ibibigay po nating assistance, ASEC Irene, tama po ba? So paano po natin masisiguro na gagamitin nga naman na para sa pagpapakarga po at para sa hanap buhay? And siguro ang aking second question na rin, kasi baka biglang magsuguran po yung ating mga tricycle drivers bukas po sa mga kumbaga areas po, 30 identified sites na po. Ano po ba yung mga kailangan nilang dalhin? Meron po bang mga identification cards? Meron bang mga dokumento? Please go ahead po, ASEC. Yes, ang ating po mga drivers ay kinakailangan lamang po na magdala ng kanila pong valid driver's license and a photocopy of it. Magtutungo po sila sa kanilang designated payout sites sa oras na itinakda din po. Kasi 1,000 beneficiaries per payout site ang isa-serve natin. And then hinati po natin yan into 2 batches. Isang batch darating sa umaga and then isang batch darating sa hapon. Kasi ang ayaw po natin maantala yung kanilang pamamasada. So as early as 6 in the morning ay mag-uumpisa na po tayo doon sa pamamahagi ng tulong. And yes, yun nga po, no, tricycle drivers po muna yung pong kinikater natin starting tomorrow. And then nagkipag-coordinate po tayo sa mga local government units para ma-inform at ma-cascade sa iba't ibang mga TODAs ito pong payout schedule and yung designated payout. Yung 5,000 cash po ito. So, pagka naibigay na po sa kanila, may monitor nyo pa po ba, ASEC, or ano na po, ang mga TODA na po ang bahala sa kanila na mag-monitor, self-monitoring? Actually, Karen, itong 5,000 financial assistance ay bahala po sila doon sa kung saan nila gagamitin ito. Siguro po na sa tiyak na pamamaraan. Kasi ito po ay assistance to individuals in crisis situation. Kasi nakita naman natin yung ating mga tricycle drivers nahihirapan sa pagtaas ng presyo ng krudo, kaya yung kanila pong inuuwi sa kanila pong mga pamilya ay hindi na rin sumasapat para tustusan yung kanilang pangunahing pangangailangan. So ito po ay itong tulong na ito ay maaari po nilang gamitin para sa kanilang pagkain, baon ng mga anak, iba pa pong mga pangangailangan. Pero ASEC, they are having the job based on yung pagiging public utility driver nila na nakabate naman yung kanilang mga minamanehong sasakyan sa prangkisa at linya na kanila pong in-acquire from the government. Ano po? So wala hong undertakings ito na, teka muna, bibigyan namin kayo ng 5,000 pero dapat malinaw po ito sa inyo na hindi mahihinto yung inyong pamamasada dahil kaakibat po ng inyong pamamasada ang serbisyo natin sa publiko na hindi po maantala yung paghahanap buhay dahil walang masakyan at ang epekto nito ay para sa ekonomiya kapag wala nang nagtatrabaho, wala nang pumapasok sa mga pabrika, kawawa ang ekonomiya. Meron ho bang napag-uusapang gano'n, ASEC? Actually, Henry, wala pong kondisyon yung tulong pinansyal na ito. Again, kasi ang tingin natin sa kanila, individuals in crisis situation, hindi po mga tsuper. So, ito again ay tulong para lang po mabigyang lunas o makakontribute sa pagbibigay lunas sa mga challenges na kinakaharap. Pero sana may, sabagay, ito naman siguro ay self-imposed obligation na na kung maaari naman sana gamitin nila sa mabuti with all due respect. ASEC, pagkat ito na may talagang nangyayari, minsan yung iba napapadaan sa sugalan, minsan yung iba napapadaan sa bisyo, yung iba minsan ay nagagamit sa hindi naman talaga priority sa pamilya. Hindi naman lahat pero may mga pagkakataong nangyayaring ganyan. Paano kung may ganong biglang mapatunayan na yung ayuda ay ginamit sa hindi maganda?
Alam mo, Henry, lagi nating sinasabi sa ating mga beneficiaries, hindi lamang po sa AIX, pero sa lahat ng ating mga program services, na ito pong tulong na ibinibigay po ng ating pamahalaan ay gamitin po natin sa wasto at sa tamang pamamaraan para sa pangangailangan ng pamilya. Kasi kaya po tayo nagpo-provide ng ganitong assistance para nga po ma-caution yung effect ng mga adverse shocks o mga crisis na nararanasan po ng bawat isa sa atin. So again, sana gamitin po nila ito para hindi naman po hindi lalong lumalak yung kanila pong sitwasyon sa buhay. So ito po ay assistance para sa pang-araw-araw na buhay, or they can also purchase yung diesel po siguro o crudo kung gusto po nilang gamitin ito para sa kanilang pamamasada. Pero kung if ever po, ASEC, magkaroon din po ng hopefully ng assistance naman po para naman po sa gasolina o diesel para po sa mga drivers natin, ay sa DSW din po ba ang distribution? Kasi nasa sa inyo po yung, tama po ba, yung listahan po, verified po ng mga listahan ng mga sectors, iba't ibang sectors, katulad po nitong mga drivers po natin. For example, ma'am. Actually, Karen, itong listahan ng mga tricycle drivers nanggaling po sa mga local government units. LGUs. Kasi sila po, sa kanila po kumukuha ng prangkisa o ng permit ang mga tricycle drivers, operators, Ngayon yung naman pong mga listahan ng mga jeepney drivers, sa LTFRB naman po natin yan kinuha. Kasama na rin yung sa TNDS drivers, motorcycle drivers, and iba pang mga mga sektor na sakop ng regulatory functions. ASEC, kailangan yung mismong nakalista na driver ang pupunta. Hindi ba pwedeng magpadala ng proxy, anak, asawa, kapatid, tatay? At pangalawang segue ko na rin, kung malate, hindi nakarating sa araw na yon, wala na pong second chance. Actually, yung pong arrangement natin with the local government units para maayos, mabilis yung pamamahagi ng tulong. Kung sino po yung naka-indicate doon sa listahan, sa payroll po namin, yun po yung isi-serve natin. Kailangan sila po ang nandun. Dapat walang proxy. But of course, kung may mga extreme cases, we will have to consider it. Ngayon po, sorry, nakalimutan ko yung pangalawang katanungan. Kung malate, hindi nakarating doon sa oras na itinakda, sa araw na itinakda, sa lugar kung saan pupunta, wala nang second chance. Actually kasi, sa mga ibang local government units, Henry, yung payout nila ay gagawin in 2 to 3 days. So may pagkakataon po na pumunta pa rin doon sa pangalawa o pangatlong araw ng pamamahagi ng tulong. But you'll have to inform your City Social Welfare Office nang sa gayon ay maayos naman po at hindi pa makaantala doon sa pamamahagi po natin ng tulong. Okay, so the bola ngayon is in the hands of the LGU and the local social welfare and development na. Doon na ho yung koordinasyon, doon na rin po yung komunikasyon at doon na rin sila mag-antay ng iba't ibang impormasyon para dito sa distribution na ito. Yeah. That's correct. Kasi ang mag-cascade po ng information ay yung kanilang City Social Welfare Officers. And then, idagdag ko lamang po, sa lahat ng payout sites natin, meron po tayong joint help desk. So, yun po ay joint help desk para ma-address yung mga concerns ng ating pong mga drivers. Halimbawa, nagkaroon ng discrepancy sa spelling, doon sa license and then sa payroll. And then, other similar concerns. Ito po, may representative ng DSWD, ng City Social Welfare Office, and then yung mga PNU representatives. So, doon po, kung halimbawa may mga additional issues or concerns, doon po nila pwedeng ipaabot and then we'll resolve this immediately. So, ASEC Irene, gusto ko lang malaman, overall, magkano po ang na-earmark po natin na budget para po sa assistance po na ito para sa ating mga tricycle drivers and of course the other succeeding mga payouts pa po na nakalatag na rin po, ASEC? Yeah. Out of the more than 60 billion pesos na pondo para sa assistance to individuals in crisis situation, na-earmark na po natin yung 30 billion pesos
para po sa pamamahagi nga ng tulong na ito para sa mga kababayan natin na apektuhan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. And of course, yung patuloy pa natin na pagbibigay rin ng assistance to individuals in crisis situation. Kasi di ba, Karen, patuloy pa rin naman yung pong ating pamamahagi ng tulong kagaya ng medical assistance, royal assistance. So, meron po tayong sapat na pondo para po. Asek, papaano daw po ko, ito naman siguro baka narinig na rin ninyo at meron na rin nagparating sa inyo, naku, paano naman ikakaya yung mga senior citizens, vulnerable sector na solo parent, PWDs, ano po, meron din po ba daw sila? Kung hindi man ngayon, maaaring may aasahan din ba sila riyan? Alam niyo po yung ating programa na Assistance to Individuals in Crisis Situation, bukas po talaga yan sa iba't ibang mga sektor na nakakaranas ng krisis. Magkakaiba kasi, di ba, yung mga krisis na kinakaharap natin. So, maaari po silang magtungo sa aming pong crisis intervention units and then i-assess po sila ng social workers so that we could determine the appropriate intervention para po sa kanila. Kasi again, magkakaiba ng pangangailangan, magkakaiba rin ng circumstances. So, you just go to our CIUs and you will be assisted. Sa mga local DSWD, municipal and city social welfare, ano ho? So, ASEC, ang assurance po from DSWD sa liderato po, galing sa liderato ng DSWD ay kahit na po meron po tayong, sabihin na natin, ipaprioritize for now dahil nga po sa crisis, sa oil price hike at sa crisis sa Middle East, itong ating mga chuper, mga drivers po natin, tricycle drivers, PUVs, TNVS, at jeepney drivers, ay hindi pa rin po mapuputol, hindi pa rin po mawawala o mababawasan po ang assistance po para naman po sa mga vulnerable sector po natin. Na nabanggit na rin po ni partner Henry po. Yun po yung assurance po ng DSWD. Tama po ba, ma'am? Opo. Sabi ko nga po, araw-araw pa rin po tayo na nag-serve naman sa ating pong assistance to individuals in crisis situation. So, araw-araw may mga pupunta pa rin po sa tanggapan ng DSWD at sila ay ina-assess at siniserve po natin. Alright. Asek, we would like to thank you for joining us. Salamat sa paglilinaw. Thank you po, Asek. Thank you very much for having us this afternoon. Si Assistant Secretary Irene Dumlao. Inuulit lang natin. So bukas, kung saan, alam ninyo naman siguro at nais nasabi na sa inyo ng inyong mga LGU, mga barangay chairman. Napag-uusapan na ng mga TODA yan, di ba? Yung TODA. grupo na, dito tayo Yes. Ito yung oras natin. So wag kayong mawawala, wag kayong malilate. Sana pumila ng maayos, wag mag-aagawan, lahat magkakaroon. Wag magsisiksikan, wag magtutulakan sapagkat gagawin ng maayos siya ng mga naglistang LGU. Pwede ang proxy kung extreme cases. May sakit, nakaratay, talagang hindi makakapunta. Pero kung hindi, kailangan po na kayo mismo ang pupunta, dalangin yung driver's license. Tsaka siguro, ito na rin, makikiisa na rin tayo. Ako personally siguro, na makikiisa na rin tayo sa mensahe ng DSWD na pinagkakatiwalaan po namin kayo dun sa 5,000 piso na cash na yan, na gamitin nyo po sa tamang paraan, sa nararapat po at sa nararapat na pangangailangan. So, unahin po siguro pangangailangan ng pamilya, pangangailangan po ng hanap buhay. Yes. Alam nyo naman na po yan, mga tatay, mga uncle, ayan, mga tito, mga lolo, alam nyo na yan, di ba, yung ating mga drivers. So, kailangan disiplina po talaga pagdating sa ganyan. Mga tinamaan kayo ng kumag, huwag nyo ipagsusugal yan, ha? Huwag ninyong ipagsusugal, huwag ninyong gagamitin sa bisyo. Ha? Alam ko, hindi naman nyo ito aaminin may mga driver na bumabatak, may mga driver na nag-i-scatter, may mga driver na nagsasabong, may mga driver na kung ano mga bisyo. Yang 5,000 yan ay pag inyong natanggap, ibilin nyo na agad ng bigas na nagmahal na rin, ibilin nyo ng mantika, ng sabon, ibilin nyo ng ulam, iuwi ninyo sa bahay. Ha? Huwag niyo kung saan dadalhin mga tinamaan kayo ng ay sa hirap ng buhay ngayon, ay husay kayo. Di ba? Kasi baka yan ang PC ho ang pondo ng gobyerno, hindi naman ho yan parang bukal na walang katapusan. Baka wala nang kasunod yan. Ay sige kayo. Napakasuswerte ninyo sapagkat kayo inuuna
Kaya dapat uunahin din ninyo ang inyong pamilya. Balansyado! Noche, saan ka mamimigay ng cash? Mamigay ka na nga at nang nauuna na tayo. Magkano ba? 5,000? Ay, 500 lang yata yan. Ano? 1,000? Baka Huwag mong bawasan. baka hanapan o... Noche, nasaan ka? Ito na ang ating winner sa Malacash promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Hello, Noche. Asaan ka ngayon? Yan, Miss Kay at Kuya Henry, tuloy-tuloy pa rin yung ating pamimigay sa ating DCR sa Malacash promo. Kanina, nasa barangay San Dionisio tayo. Ayun, dito naman tayo sa may barangay Santo Niño. Malapit lang ito sa may airport ng Naiya. Kung saan isang kasambahay ang talagang lumapit na sa atin, hindi na tayo nahirapan maganap. Dahil siya na mismo ang lumapit sa atin at binanggit nga niya na nabahanan niya sa lola niya yung pakikinig ng DCR. Ano ba pangalan nila? Pangalan mo, pangalan? Marisa po. Marisa? Terence. Anong trabaho mo? Kasambahay po. Ayun, matagal ka na kasambahay? Apo. Yan, matagal ka na rin nakikinig sa DCR. Apo. Yung sa lola mo, nabanggit ko yung sa... Ano programa yung pinapakinggan ng lola mo? DCR is Operation Tulong po. Ay, yung sa Operation Tulong? Oh, okay. At sino kilala mo? Kilala mo ang anchor? Henry. Mary? Saka sino? Si, Karen. Out. Ayan. Sige, bigyan mo na si ate. At, Thank you po. Ano lang lipat ka rin sa Henry. Dahil amin yung anak na namamasukan siya bilang Wow. Anong trabaho ni ate? Namamasukan. Pinagkakasyon nila yung ganyan na. So, kanya mister naman ay nangangalakal habang habang wala pang namamasukan construction. At dahil dyan, soking-soking ka ng DCR, meron ka na kasad ng 1,000 na pesos. Yan. At hindi lang yan meron pa tayong MX3 package yan. Inumin niyo po para lalo kayong lumakas. At syempre, saan ka man magpunta sa Pilipinas na mag-address ka, dala-dala mo ang DCR8 sa t-shirt. Ayan, at pag-ulan na rin na yun, malapit sa pag-init, yan, magagamit mo yan ang DCR8 tayo. Ano masasabi mo? Maraming salamat po sa okay, DCR8 po rin. Okay, so, para naman sa mga gusto pa rin na nakakaya ng 1,000 na pesos na natiling nakatutok sa DCR8, sa mahalan nyo naman, kayo na ang susunod na maswerte sa ating DCR8 sa Malacash promo. Siyempre, kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito tayo bilipa. Ako naman si Aris sa 27, na sila sa DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche Kakas. Mula po yan sa Parañaque. Salamat din, partner, sa MX3. Samantala, bago tayo mag-commercial break, nais ko lamang po bigyang daan itong paghingi ng paumanhin ng barangay chairman po ng barangay Pinyahan dyan sa Quezon City na si barangay chairman Rick Villaflor. Bakit? Ba't siya magsusorry? Nagsusorry kasi, partner. At magpapasalamat naman at the same time kay Senator Bongo kasi si Senator Bongo ay nagpadala ng tulong doon sa mga kababayan natin dyan sa barangay Pinyahan, lalo na doon sa mga I think nasunugan naapektuhan ng sunog. Pero kasi may kumalat agad na video na may isang lalaki ang nag-video na yung kasing noodles, sardinas, dilata tsaka yung bigas hindi na puno yung balde. Kasi may hindi na puno. Okay. Natural naman 'yun kasi kahit atin dito, 'di ba, pag may mga Christmas may mga Christmas tayo, ang tawag doon yung mga basket, hindi naman talaga 'yun punong-puno as in awas na hindi mo na maisara yung gano'n ng peg. In other words, may yung kasing balde, merong karton sa ilalim na pinagpapatungan na okay. Pino na at parang binash pa si Senator Bongo nung mama na kesyo pumila daw sila ng matagal, ganun lang pala ang laman. Pero alam po ninyo, yun namang senador, partner with his humble heart ay tumutulong lamang with his very limited budget capacity
tumutulong lamang po yan at hindi naman iisang lugar at miminsan lang po nagpakita ng pagtulong yan lalo sa mga nasunugan. Siyempre, hindi naman ho talaga po pwedeng maramihan, malakihan dahil limitado po ang budget naman. Pero naiintindihan din naman natin yung nag-upload. Siguro, alam nyo na, may pinagdadaanan partner, madaling sumama ang loob niyan. But still, dapat magpasalamat po tayo sa ating tumutulong kay si Senator Bongo yan, kung sino man. Mas mabuti na ho yung nagpapasalamat kaysa sa nakatanggap ka na, may gana ka pang magalit at may gana ka pang mambash. Hindi ho ugaling Kristiyano yan hindi ho ugaling Pilipino yan. Maliit man o malaki, basta tayo tunulungan, pagpasalamat po natin. At least, tayo'y naalala, tayo'y pinupuntahan, tayo'y dinadamayan. Hindi ho tayo pinababayaan sa panahon ng ating pangangailangan, hindi ba? At partner, knowing Senator Bongo, hindi naman ho yan para kay anong tawag riyan, magdala ng tulong na alam niyang hindi ho naman makakasapat sa makakasapat at makakatulong maski paano sa ating mga kababayan. Yun ang kanyang tanging layunin lang naman ho riyan. Sabi nga ni Barangay Chairman Rick Villaflor ng Pinyahan, lubos po kami nagpapasalamat kay Senator Bongo sa kanyang malasakit na tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Ang tulong na ito ay nagmula sa personal na kakayahan ng Senator Go, patunay na kanyang tunay na pagmamahal sa barangay at sa mga mamamayan nito. At ang kanyang pag-aalala at pagtulong sa mga nangangailangan ay isang inspirasyon sa ating lahat. Humihingi po kami ng paumanhin kay Senator Bongo sa mga hindi makatarong ang pagpuna at malisyosong post sa social media na maaaring nakasakit sa kanya. Ang mga ganitong uri ng komento ay hindi po sumasalamin, ito na, sa tunay na diwa ng bayanihan at pagkakaisa na ating pinahahalagahan. Salamat kay Chairman Rick Villaflor. Knowing Senator Bongo, wala namang feeling ko, walang masamang tinapay kay Senator Bongo. Baka, katulad sinabi mo, baka may pinagdadaanan, diba? Sige. At hindi naman mapuputol ang kanyang pangangailangan, ang kanyang pagdamay at paglilingkod, Chairman, sa lahat ng Pilipino. In fairness kay Chairman, Thank you, Chairman. nag-apologize pa siya talaga. And of course, salamat din kay kay Senator Bongo. Kasi keep it up. Siyempre si Barangay Chairman, kabarangay niya yun. Napahiya naman siguro. Diba? Parang, tinulungan na nga tayo, may gana pa kayong ganyan. So yun lang ho, maging magkaroon tayo ng act of gratitude palagi. Wag ingrata, sabi nga nila. Masama yun, hindi ugaling Pilipino yan. Kahit piso nga, partner, pagka naabutan ka at sa loob mo'y galing naman sa puso na nag-abot yan, pasalamatan mo. Bakit yung mga hamog boys, pag inabutan mo ng piso, binabalik sa'yo? Huwag natin gayahin yun. Hindi maganda yun. Piso lang. Grabe kayo. Pagpapalain, pag tayo po'y marunong magpasalamat. Balansyado! Babalik po kami ni Karen. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Balansyado! This time... Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow.
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Benepisyo ng nap time sa mga bata, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa dailymom.com, ang pagtulog ng mga bata ay hindi lang mahalaga sa gabi, kundi pati rin sa umaga o hapon. Dahil una, mas maiiwasan ang pagtatantrum sa mga chikiting kung magkakaroon sila ng nap time. Pangalawa, nakatutulong din ito upang mas madaling ma-absorb ng mga bata ang kanilang mga pinag-aaralan. Habang natutulog daw kasi, ay pinoproseso ng kanilang utak ang mga impormasyong kanilang nakalap habang gising. At panghuli, magiging mas malusog ang kanilang pangangatawan dahil puno sila ng energy at mas makakakain sila ng maayos. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
We have 20 minutes na after 6 ng gabi. Mactan Expo Center magpapasigla ng turismo at events business sa Cebu. Balita mula kay Let Narciso Let. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging landmark ang bagong bukas na Mactan Expo Center sa Cebu. Pinangunahan ng Pangulo kanina ang inaugurasyon ng convention facility sa Lapu-Lapu City. Ayon kay Pangulong Marcos, malaki ang magiging papel ng nasabing pasilidad sa pagpapasigla ng turismo at business events sa lalawigan. Positibo ito na sa pamamagitan ng Mactan Expo Center ay magiging major hub ang Cebu para sa malalaking meetings, incentives, conferences at exhibitions. Ang Expo Center ang magiging main venue para sa nalalapit na ASEAN Summit sa Mayo. May sukat itong halos 10,000 square meters na may event place at main hall na kayang mag-accommodate ng hanggang 2,500 katao. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ms. Let Narciso. Samantala pag-amyenda sa Biofuels Act, sinertipikahang urgent bill ng Malacanang, RH28 Raymond Adpaas. Ibalita mo yan, Raymond. Pinamamadali ng Malacanang ang Senado upang aprobahan sa lalong madaling panahon ang Senate Bill 1965 na naglalayong amyendahan ng Biofuels Act of 2006. Sa liham na ipinadala ni Pangulong Bongbong Marcos kay Senate President Vicente Tito Soto III, sinabi nitong makatutulong ito pang maibsan ang epekto ng matinding pagtaas ng presyo ng langis dahil sa kaguluhan sa Middle East. Sa ilalim ng panukala ay pinahintulutan ng Pangulo na maglabas ng executive order upang payagan ng importasyon ng mga biofuel components gaya ng bioethanol at biodiesel kapag sumirit ng gusto ang presyo ng langis batay sa rekomendasyon ng Department of Energy. Layunin nitong mas mababa ang gasto sa produkto ng langis at maibsan ang pagtaas ng presyo nito sa merkado. Ang anumang pondo na malilikom sa importasyon ng mga fuel components ay gagamitin sa mga ayuda programs ng pamahalaan. Partikular sa target ay ang mga magsasaka at mga ordinaryong manggagawa na pangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development at Department of Agriculture. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. 17 sa 52 bills na prioridad sa LEDAC. Ipapasa ng Kamara ngayong linggo. Milky Rigunan, Milky. Inaasahan na mapagtitibay ng Kamara ang 17 out of 52 bills bago mag-adjourn ng Kongreso sa paggunita ng Holy Week. Ang kay House Majority Leader Sandro Marcos, ang naturang mga panukalang batas ay kasama sa prioridad ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Sabi ni Marcos, ngayon na patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa Middle East. Kailangan na magsipag ang gobyerno para maibsan ang epekto ng oil price increase. Prioridad na pagtitibayin ay ang Travel Tax Abolition, Digital Payments Act, amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, at ang Presidential Merit Scholarship Program. Bukod dito, sinabi ni Marcos, inaasang pagtitibayin din ng Kamara ang iba pang mga LEDAC priority measures na kinabibilangan ng Anti-Political Dynasty Bill, National Land Use Act at ang amendments to the Biofuels Act. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Samantala, higit 47,000 na reklamo laban sa illegal online lending na itala mula 2024. RH52 Edniel Parosa, ibalita mo yan, Edniel. Naging rampant o talamak kung ilarawan ng Cybercrime Investigation and Coordination Center ang illegal na online lending o pautang. Sabi sa Campo Crame ni Undersecretary Benjamin Acorda Jr., Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, 47,446 na reklamo ang kanilang natanggap sa parehong kaso mula August 2024 hanggang Enero ngayong taon. Bunsod nito ay nagsanib pwersa ng dalawang ahensya sa layong malansag ang hindi otorisadong online lending institutions maging ang iba pang uri ng organisadong cybercrime. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso, target din itong maibalik ang kumpiyansa ng publiko sa mga lehitimong pautang na malaki rin ang pwedeng itulong lalo na sa panahon ng krisis sa ekonomiya. Namatid na marami sa mga biktima ng iligal ang hindi alam kung saan maaaring isumbong ang nangyari sa kanila
na karaniwang humahamtong sa harassment o depresyon. Kawalan din umano nang naire-report na insidenteng dahilan ani Paraiso kung bakit dumarami lalo ang mga biktima ng mga illegal. Sa bahagi ni Acorda, dating PNP chief, tiniyak niya ang koordinasyon sa anti-cybercrime group na may hinahawakan na rin kaso ng nababaon sa illegal na pautang pero naratili sa ngayong mga isolated cases. Those are isolated cases. Pero pinipili natin ngayon, ang habol na talaga natin is matulungan natin mga kababayan natin from harassment, yung violation of laws talaga. Ako si Edniel Parrosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Edniel. Samantala, sa probinsya, yung pagpapakarga raw ho sa ilang mga gasolinahan ay pila-pila na ngayon sa Nueva Ecija bago ang oil price increase bukas. Grace Ansano, Grace. Pila-pila ngayon ang kapansin-pansin na makikita sa mga gasolinahan dito sa iba't ibang bahagi ng Nueva Ecija. Ito'y dahil nga sa panghihinayang na muling abutan sila ng ikalawang sigwada ng pagtataas ng presyo ng petrolyo. Sa ngayon, naglalaro na sa 82 pesos pataas ang presyo nito. Kung sakasakali nga, ito bukas mas aabot pa raw na posible sa 100 na ang presyo ng diesel. Sa ngayon, isa sa inaaray na maraming mga drivers kung ang Metro Manila raw ay nakalatag na at inaasahan na ang pagbibigay ng fuel subsidy. Mas matatagalan pa raw silang mga nandito nga sa probinsya. Kaya naman, mas tatamaan sila ng hirap ng kanilang pamamasada. Sana raw agad-agad na itong gawin dito rin sa mga probinsya. Sa ngayon, mga mayor ay kumikilos na rin para sa cleaning ng mga pangalan na nasa prangkisa sa listahan sa bawat LGU. Maging ang pagkakaroon nga ng driver's license sa mga tricycle driver at jeepney driver, ilan yan sa tututukan ngayon dito sa mga probinsya. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Grace Sansano. Samantala, suspect na naka-hit and run ng 3 babae sa Imus, Cavite. Imus City sa Cavite, sumuko na sa mga otoridad. RH30, Eric Dastas. Ibalita mo yan, Eric. Miss Kay, makarang nga ang viral video ng insidente ng hit and run noong March 7, 2026 sa ganap na alas 7:40 ng gabi dito sa kahabaan ng Bukandala, Alapan Road, Barangay Alapan Tubi, Imus City, Cavite, kung saan 3 dalagita nga ang nasagasaan ng isang humaharurot na motorsiklo na minamaneho nitong si alias Job habang tumatawid sa naturang lugar. Ang mga biktima na nahagip naman ng CCTV footage o video footage na agad ding naisugod sa pagamutan sa sinagawang backtracking at follow-up operation sa pangungunan ng si Police Lieutenant Colonel Cheche Ataulog, Chief of Police ng Imus City, at sa pakikipagtulungan na rin ng barangay homeowners o ng barangay at ng homeowners association ay natunto na ang lugar kung saan naninirahan ang naturang suspect. Kasama ang barangay officials ng barangay Alapan Tubi at ang homeowners association at voluntaryong sumuko nga itong suspect sa Imus PNP para sa paglilinaw at maaring maharap na sa kasong reckless imprudence resulting multiple physical injury. Ito si Eric Tastas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Eric Dasta. Samantala, foreign news naman tayo. US President Donald Trump posibleng hindi mo na itutuloy ang nakaschedule na bisita sa China dahil sa gyera sa gitnang silangan. Ibalita mo yan, Jackie Resho. Posibleng hindi pa matuloy ang pagbisita ni US President Donald Trump sa China ngayong buwan upang makapag-focus umano sa nagpapatuloy na gera sa gitnang silangan. Sa isang ambush interview, sinabi ng US President na posibleng i-delay niya ang matagal ng plinanong bisita hanggat hindi niya natitiyak na tutulong ang China na muling mabuksan ang Strait of Hormuz. Una nang nanawagan ng tulong si Trump mula sa iba pang mga bansa kaugnay ng kahirapang dumaan sa Strait of Hormuz na daanan ng higit sa 20% ng oil shipments sa buong mundo.
krudo. At dahil sa patuloy na pagpigil ng Iran na makadaan dito, sumipa na sa higit sa $105 ang kada bariles ng krudo sa pandaigdigang merkado nito lamang Lunes. At posible pa itong tumaas sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na tensyon. Sa ngayon, nag-anunsyo na ang Australia at Japan na wala silang balak na magpadala ng anumang military security operation o Navy sa Strait of Hormuz gaya ng panawagan ni Trump, habang patuloy na pagpupulungin pa ng South Korea, Britain at European Union ang gagawin ng hakbang para maibsan ang krisis sa langis, lalo na ang pagsasara ng Strait of Hormuz. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Kring-kring na, Willie Hanohan ng Pulilan, Bulacan. Willie, magandang gabi. Good evening, Sir Willie. Ang ating winner. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi po, Sir Henry. Ikaw ba, Willie, driver? Hindi. Hindi po, sir. Naku, sayang. Ikaw ba, Willie, ay nagpapamigay ng jacket? Hindi rin. Bibigyan sana kita ng kung driver ka, bibigyan sana kita ng 5,000 bukas eh. Galing sa DSWD. Pero bibigyan muna ka namin ng 500 pesos sa GCash kung masasagot mo ang tanong ng partner ko na si Karen. Eto, Sir Willie, kung wala kang jacket, sagutin mo ng mabuti na lang tong katanungan na to. Ano po ang himpilan ng radyong kauna-unahan sa Pilipinas at number 1 dyan sa Pulilan, Bulacan, Sir Willie? DZRH po, ma'am. Ayun. DZRH. Siyempre Correct naman. ka dyan. Alright, at dahil dyan, Willie, ay magiging milyonaryo ka ngayong gabi. So, ibibigay sa ni Joshua Cruzat. Thank you, Willie. Patay tayo dyan. Congratulations, Sir Willie. Meron kang 500 pesos in GCash. Thank you, sir. Thank you. Salamat sa mga taga-Pulilan, Bulacan. At yan ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi po nating tatandaan, gusto nating umasenso sa buhay, gumawa palagi ng mabuti sa kapwa. Huwag gagawa ng masama. Dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Tumulong sa mga nangangailangan, lalo na ngayong may krisis po. Naku, napakahirap ng buhay. Dahil help is wealth. Kami po ang inyong nakasama. Ako po si Henry Uri. At ako si Miss Omis Karen. O yung practice nga tayo bukas. Ito na pong ating topic naman para sa DZRH Usapang Legal. Makakasama niyo si Attorney Cam and si Judge Thea Pecho Corpus. Taray, parusa. Judger. Oo, i-judger ka niya. Parusa sa reckless driving. Yan ang pag-uusapan nila. Alamin po yan sa DZRH Usapang Legal. Susunod na. Bye! Ang